Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po ang tatalakayin natin ngayon ay kailan darating si Kristo. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Revelation chapter 20. At buksan po natin ang ating pusong isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, "Then I saw an angel coming down from heaven, holding in his hand the key to the bottomless pit, and a great chain. And he seized the dragon, the ancient serpent, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years, and threw him into the pit, and shut it, and sealed it over him, so that he might not deceive the nations any longer." Or sa Tagalog, "At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na hawak sa kanyang kamay ang susi na hindi matarok ang kalaliman at ang isang malaking tanikala. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos siya ng 1,000 taon." Teaching number 1. That Jesus will come back again. Naniniwala ang Kristiyano na si Jesus ay muling darating upang patulan ang sanlibutan upang tuparin ang kanyang mga pangako sa mga nananampalataya sa kanya. Ang pagbabalik na ito ay madalas tawagin ang pangalawang pagpalipaw ni Kristo. Mahalaga itong tandaan bilang pag-asa at patunay na kanyang katapatan. Teaching number 2. The kingdom of God is a present reality. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang isang bagay na darating sa inaharap, kundi isang spiritual na realidad na nararanasan na ngayon ng mga naniniwala sa pamamagitan ng kanilang relasyon kay Kristo. Ang kaharian ay makikita sa pamumuhay ng mga Kristiyano na naaayon sa kalooban ng Diyos. Teaching number 3. The kingdom of God is not a literal 1,000 years. Ito ay nagpapahiwatig na ang kaharian ng Diyos ay hindi dapat unawain bilang isang eksaktong panahon na 1,000 taon, kundi isang simbolikong paghayag na tumutukoy sa kabuuan o sapatan ng pamamahala ng Diyos. Application number 1. Prepare your family for the coming of Jesus Christ. Maglaan ng oras upang palalaginin ang pananampalataya ng iyong pamilya. Magtulungan bilang isang pagsunod sa Diyos upang maging handa sa kanyang pagbabalik at pagtanggap sa kanyang mga pagpapala. Application number 2. Disciple your children now or regret later. Bilang mga magulang o tagapag-alaga, mahalaga ang pagtuturo ng mga tamang aral sa pananampalataya sa murang edad ng mga bata. Application number 3. Share the gospel to your friends with urgency and priority. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ay isang mahalagang tungkulin ng mga Kristiyano. Gawin ito ng may pananabik at pagtuon sapagkat hindi natin alam kung kailan magwawakas ang pagkakataon para sa iba na makarinig ng mensahe ng kaligtasan. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.